no, ito yung tinuturo nila na bigay ni Madriaga. Eh ano ko kagad na ay kilala ko ang may-ari, kilala ko ang ano nito. Kaya tinext ko yung si Tanya Gaisano, Lee. Yun. So nakita niyo yung conversation namin, very casual, very hindi scripted yun. Talagang that's how you talk. Tinanong ko nga siya bumili pa si Madriaga sa'yo ng painting? Sabi niya hindi. Binigay niya kay VP Inday Sara as gift nung pandemic time. Kaya sabi ko, napasinungaling talaga to si Madriaga. Meaning yung artist talaga, Sir Brian, ang nagbigay. Yes, yes. Yes, it so happened. We are referring to this. Ano yan? Nakikita mo, Sir Brian, yung nasa screen or cellphone yata yung gamit mo. Ito yung nakikita ko. Oo, we are referring to this art piece. Tama po ba? Yes. Okay. Yes. Ano po pangalan ulit ng artist, Sir Brian? Full name? Yes. Tanya Gaisano Lee. Ang artist. How is she related to the Gaisano clan of Cebu? Cebu. Yung mga Metro at Gaisano Grand at mga Gaisano Malls, Sir Brian. Yeah, anak siya ni Sir, if I'm not mistaken, Hans Gaisano. If I'm not mistaken, ha? Because hindi ko lang na-capture, Sir Brian, but then sa post, she said, together with the photo of the art piece, sabi niya, I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. So yes. Okay, very short pero it has meron siyang impact ng claim na may nagsisinungaling dahil booking dahil ang art piece na ito ay kanya at hindi dun sa taong nagki-claim na kanya who happens to be Madriaga. Yeah, actually, Pam, hindi ako talaga, kasi parang convincing si Madriaga kanina. Hindi ako sure kung sino nagsasalita sa kanila ng totoo, yung artist ba or yung con artist, hindi ko talaga alam. So better, sana ma-interview mo para malaman natin from the horse's mouth kung siya ba talaga nagbigay, si Tanya ba or si Madriaga. Okay. Pero Kuya, you were saying something? just about to ask si Sir Brian, can you give us a brief backgrounder itong artist na si Miss Tanya Gaisano Lee? Ilang taon na ho ba siya at gaano siya kakilala bilang isang artist at ilang taon na siya na artist dyan sa Davao at paano po naging kaibigan niyo po siya? Okay. Si Tanya, at parang adapted na yun ng Davao kasi although from Cebu yung family nila, matagal na rito kasi nakapag-asawa ng Davaoenyo si yung may-ari ng City Hardware. I'm sure alam mo yan, City Hardware. Yeah. Meron yan sa Cebu. Marami. Marami yan sa Davao, marami yan sa Mindanao. Anyway, kaya parang adapted na yan ng Davao City and it so happened na magkaibigan kami na actually nagbigay din yan siya ng painting. Tingnan niyo yung style ng painting niya. Oo nga, napansin ko rin. Walang mga face. So kaya na-recognize ko. Kanina. Faceless. Faceless. Oo. Pero walang mga face. Very observant si Kong Brian, and I think it's a good thing na na-observe mo yan, contacted the artist, and then right away, of course, na-offend yung artist, diba? Na parang bakit nagki-claim itong taong to? When in fact, she herself knows the real story na it was her who gifted the piece to Vice President Sara Duterte. Kuyang, you sent me... Mas maganda talaga kung ma-interview mo yun. Nag-reach out tayo sa kanya, Sir Brian. Hinihintay lang natin yung reply. I hope you can help us also na sana mapaupo sa bukas sa ating programa ng umaga. Sige. Kasi gusto ko rin malaman kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo.
Sir Brian, paintings collector ka rin? May I ask? Actually, hindi. Pero kung may magbibigay sa akin, okay Tatanggapin. ako. Tulad nga, binibigay lang. Gift. Oo, kasi gusto ko sanang itanong, posible ba na yung forma, style, and tema ng isang artist makapareho ng isa ring artist? Ano naman yan kung gagayahin. Pero eto, I'm pretty sure. Kasi si Tanya has a lot of integrity. Hindi yan magsisinungaling. Kasi yung isa, parang criminal witness nga. Tapos ginawa pang star witness. In fact, Sir Brian, no? Pam, may sinend ako sa iyo sa chat Yes. natin. Merong screenshot diyan, no, na mismo si VP Sara ang nag-post sa kanyang Inday Sara Duterte. Yun. Yes. 2021, it was gifted to her by Adabawenya. Hindi lang niya pinangalanan, pero ayan na at nahalungkat yung kanyang post August 16, 2021. At ito, reading the caption, it says, ito po ay gawa ng isang Dabawenya artist. Lahat po ng kanyang mga paintings ay walang mukha. Ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin sa ganitong style niya? Dated August 16, 2021. So walang duda na itong paintings na to galing mismo kay Miss Tanya Gaisano Lee. Yes. Tinanong ko nga si Tanya, may picture ba kayo ni Inday Sara niyan? Kasi idol niya si Inday Sara. So sabi ko, nagpa-picture ka ba? Sabi niya, hindi nga ako nakapag-picture kasi pandemic time yan. So may mga social distancing pa tayong ino-observe dyan. The personal motive, kung meron bang motibo yung witness para sabihin yung mga accusations or allegations niya against a certain individual. So regarding that po, dito sa hearing din mismo, tinanong to siya ni Congresswoman De Lima kung ano ba yung reason niya for coming out itong mga ganitong statements. Although pinigilan po ni Congresswoman Luis Tro kasi probing na daw. So ang sinabi po doon ni Ramil Madriaga is due to, yung isa po niya sinabi doon is due to the inaction daw ni VP Sara against kay Attorney Harry Roque in relation dun sa mga alleged land grabbing cases involving sa mga kakilala po ni Ramil Madriaga. So from that statement, masasabi natin na meron siyang possible personal hatred or personal anger towards VP Sara and Attorney Roque. Okay, so hindi ko naman po sinasabing because of that ay wala ng katotohanan lahat. But I'm just explaining yung mga certain legal matters kung ano ba yung tinitingnan ng court in relation sa credibility ng witness. And then yung next po na maganda rin i-consider dito, which I believe is public knowledge naman na, is yung, di ba alam po natin na pag si PRRD, lahat yan dadaan kay Bongo. Parang gano'n naman po talaga yan based on how PRRD functioned during his presidency. Kaya lahat din ng mga malaking scandal involving the administration of PRRD, lagi ding nababanggit dun si Bongo, di ba? Like katulad yung sa Frygate and then yung sa mga Farmally case, laging nababanggit po si Bongo. So the way kasi si Ramil Madriaga pinresent niya sarili niya dito, parang ganun, kung ako lang po based on my observations, parang ganun siya na level din na pagkadikit kay PRRD na parang Bongo levels din po siya. Pero never ko po nakikita si Ramil Madriaga before. Even during my time in Congress, hindi ko po siya nakikita talaga na nasa circle nila PRRD or sa circle po ng Duterte group. Although hindi naman po ako super dikit kay PRRD back then kasi I was actually part of the minority nga po. Pero usually po kasi pag may mga functions, may mga events si PRRD, yung Duterte group, may kita mo naman yung mga common persons yan nakapaligid palagi kay PRRD. And unfortunately, ako personally, hindi ko po nakikita si Ramil Madriaga before. So yan lang po ang masasabi ko dyan. And then yung next din po na napansin ko dito sa statement ni Ramil Madriaga ay madami rin siyang statements na panahon pa ni PRRD. So we have to remember po kasi this is the impeachment case against Vice President Sara Duterte. And pag impeachment case po regarding a certain impeachable officer, dapat yung mga grounds or yung mga discussion ay mag-relate lang during the term of that impeachable officer. So yung panahon po ni PRRD, hindi pa naman po impeachable officer nun si VP Sara. So wala po yun siyang relevancy sa impeachment case against the VP. So overall po yung mga allegations talaga ni Ramil Madriaga, mabibigat po siya kung papakinggan lang talaga natin. Pero yun nga po, mukhang mahirapan siya makakuha ng mga corroborating or supporting evidence kasi based on what I've read about the perjury case filed nila VP Sara, nila Attorney Panelo against dito kay Ramil Madriaga, ay may mga witnesses sila na madami-dami to contradict everything. Diba? So doon pa lang po magbabanggaan yan, magiging he says, she says. So bababa po or mawawala yung value ng testimony as to certain issues. Okay. Hindi naman base dun sa tinatanong, hindi naman base dun sa established na ebidensya, napakalawak ng kanilang discretion sa kanilang sinasabi.
pag hindi sila nagtatanong sa mga witness. In general, however, maganda na rin yung pag-file sa Korte Suprema because napilitan yung House to limit their movements solely doon sa pagtatanong at ng clarificatory questions. Hindi perfect yung kanina at medyo napaparol ako ng mata doon sa mga conclusions na ginagawa ng ilang mga kongresista at din sa kanilang mga medyo overreaching statements. Gayunpaman, ito still a good thing na limitado yung kanilang pagtatanong. Halimbawa rin, dun sa pagtatanong kay Attorney Poa, medyo malabo kasi parang pinapalabas na yung tinanggap niya na envelope ay di umano'y pagbibigay ni VP instead of in the nature of a reimbursement. Okay. Bukod pa dyan, marami doon sa mga prinisinta, they do not implicate the Vice President directly. Ang sinasabi is the Vice President is the accountable or one of the accountable officers doon sa pag-disburse ng confidential funds. Gayunpaman, ang pagdidistribute ng envelope, hearsay pagdating sa kung galing ito sa Vice Presidente o hindi. Bukod pa dyan, yung pag-liquidate at accept ng mga liquidations and so on relied on recommendations of dun sa mga officers that were in the field or were actually conducting the intel operations. Kapag ganyan, kapag ang accountable officer o ang head of agency ay gumawa ng desisyon base doon sa rekomendasyon ng mas nakakaalam, halimbawa yung mga taong directly involved in the project, yan po ay hindi binibigyan ng kumbaga leeway sa government procedures. Ito po ay desisyon ng Korte Suprema na tinatawag natin the Arias ruling. Doon sa ruling na yon, kapag nagre-rely ang cabinet secretary halimbawa doon sa recommendation ng Bids and Awards Committee kung sino ang papayagan na maging na ma-awardan ng kontrata, yung reliance ng head of agency on that recommendation is usually hindi siya mako-consider na attended with bad faith o may kasalanan siya. Dahil nga, hindi naman siya mismo ang nag-imbestiga, but as head of agency has to rely on committee heads, division heads, etc. So, medyo magkakaroon ng So, kumbaga, pagdating dun sa mga recommended na actions na ginagawa ng presidente, malaki pa ang leeway or malaki pa ang kanyang depensa. Pagdating naman doon sa testigo ni Ramil Madriaga, maraming nakikita natin na puro hearsay na ito daw, may mga ganun siyang mga explanation. At wala siyang substantiating evidence pagdating dun sa mga sinasabi niya tungkol sa pera. Walang resibo, walang photographs. They are all mere insinuations on his part or claims on his part. Well, for the most part. So yun po ang impressions natin for now. Of course, papanoorin namin uli at lalaliman namin ang pagkikilatis, pero ito po ang nakikita nating obserbasyon sa ngayon. Ngayon, mayroong mga manifestations at natuwa naman ako na may ilan talagang tumidepensa kay VP Inday doon sa Kongreso katulad ni Congressman Paulo Marcoleta at ni Congressman Nazal. Significant po yung sinabi ni Congressman Nazal, na ang pag-treat nila doon sa sa denial ng appeal ng OVP pagdating sa kanilang notice of disallowance cannot be used as to show any wrongdoing yet in the absence of its finality. Sabi ni Ma'am Laila CV, I'm a CPA. An occasion that Attorney Poe is mentioning can be categorized as a representation which doesn't 100% need a receipt. Sabi nga niya, do you realize how pathetic that would look? Tama ba yan? So, yun. Okay. So, yung mga nagtatanong, yung mga totoo ba na pinababalik ang 73.3 million na disallowance? Wait po, hindi po ganyang kasimple yan. Unang-una, nagkaroon ng disallowance. Ang disallowance ay based on, dun sa sinasabi ng COA, two things. Number one, mali yung documentation. At number two, nag-transfer ng accountable officer. So these do not go into whether or not it was spent incorrectly. Number one goes into documentation, and number two, it goes into who the accountable officer is. It is not about the spending or not directly about the spending. Gayunpaman, ang finding ng COA is that since hindi approved yung liquidation nila, then it is presumed that
the disbursement was inappropriate and therefore babalik yung pera. Out of the 125 million, supposedly, 73.3 million ang di umano'y dapat ibalik. Sinasama ng mga kongresista yung 300, so more or less, million na naandun na dinisalaw sa Department of Education. However, pinoint out ng COA na hindi pa final at undergoing audit pa lang yung confidential funds sa Department of Education. At tingin ko dyan, hindi yan aabot in time for the termination of the hearings. So, hindi ganun kasimple kasi nga, yung 73.3 million na yan na disallowance na supposedly pinababalik ay maaari pang dalhin ng OVP yung issue sa hukuman and therefore it is not yet final. By the way, the OVP has about 160 days para either bayaran o dalhin sa hukuman. If they don't do that, magiging final at i-require na ang pagsusoli ng pera, di umano. Attachments niya, karamihan ay mga photographs. Ang mga photographs na ito, karamihan ay grabbed from existing online posts sa ngayon. Now, ang sinasabi niya, unang ini-establish niya ay kung siya po ay may kakilala ni VP Inday. So, ang claim niya ay nagtrabaho siya para kay PRD, including during his presidency, after the presidency, and then later on, tinurn over daw siya to VP Sara. Ang claim ni Madriaga, nag-handle siya ng paglilipat ng cash. Later on, ang sinabi niya ay hinala niya. Kumbaga, nabasa niya daw kasi yung 125 million na confidential funds kung kaya't idinuduktong niya doon sa mga pag-transport di umano ng mga cash na inutos sa kanya. Nag-narrate siya tungkol kay PRD at kay VP, allegedly. Ang allegation niya, ang mga drug dealers nga, well, hindi na natin masyadong narinig yung tungkol sa mga drug dealers and pogos and so on. Ang sinasabi lang ay, ang naaalala ko lang, but correct me if I'm wrong, na tinuro niya ay yun nga, pinanggalingan ay yung confidential funds. Siya daw po ay, employed, ngunit yung employment niya ay off the books, meaning hindi siya official, pero binabayaran siya out of pocket. Habang siya po ay nagtetestigo, umiiyak siya. At may mga akusasyon siya na siya ay may mga threats na at may mga pinaghahandaan di umano doon sa pag-harm sa Pangulo at ang kanyang pamilya. So, bukod pa dito kay Madriaga, diniscuss din or in-examine din ang COA na in charge doon sa pagkikilatis ng confidential funds. At ang testigo niya ay base doon sa kanyang mga sinabi o sa affirmation ng kanyang mga sinabi sa pagdidinig sa Committee on Good Governance. Bukod pa dyan, well, during the time na siya po ay tumitestigo, nabanggit niya ang balita na denied na yung last appeal, yung appeal ni VP at ng OVP sa pagkikilatis ng Commission on Audit sa kanilang notice of disallowance. So ano ang epekto nito? Kapag ang notice of disallowance o yung appeal dun sa within the agency ng notice of disallowance ay disallowed, in other words, hindi pinayagan yung kanilang motion for recon or yung kanilang appeal, maaaring idalin ito sa hukuman and go all the way up to the Supreme Court. So, base dun sa notice ng Commission on Audit, may 160 days ang OVP or ang VP na mag-file ng kanilang motion for recon or mag-seek ng judicial action doon sa kanilang sa pag-confirm ng disallowance ng kanilang documentation on the confidential funds. Ayon doon sa taga-COA, dinisallow ito based on, nung una ang sabi niya ay hindi tama yung submitted documentation, pero binasa din yung decision at ang sabi ay ang pag-transfer to a different accountable officer. So, bukod dito, na-question din si Attorney Mike Poa base dun sa kanyang testigo sa Committee on Good Governance sa pagtatanggap di umano niya ng mga envelope.
So, inexplain naman ni Attorney Poa na ang mga envelope na ito ay in the nature of reimbursements dahil madalas siya po ay naglalabas ng pera para dun sa mga humihingi ng tulong. Riaga, sabi ni Chester, nung binabasa yung paragraph 46, pero wala namang pong nakakaiyak sa laman. Totoo yung section na yon, best actor. Ganito ang tingin ko dyan. But, this is an opinion. Maraming reasons para umiyak. Number one is, nasasaktan ka, natatakot ka, naaawa ka sa sarili under these circumstances. Mas tingin ko ay natatakot siya kasi the moment, maaga pa lang in the testimony, paragraph 46 pa nga lang dun sa kanyang pagbabasa. Ang tingin ko dyan is natatakot siya at the consequences of what he is doing. Kasi alam niya na, he has chosen one out of two very terrible choices. So, doon siya pumanig sa mga tao na, posibleng will not be able to protect him in the coming years. So, isa yon, baka natatakot siya. Number two, naaawa siya sa sarili niya kasi hindi naman madali yung ginagawa niya, lalo na nahuhuli siya doon sa kanyang mga sinabi na posibleng hindi mga totoo, katulad nung pag-claim niya na nagbigay siya ng painting. Hi. Sabi ni Sir Jing, nagsayang lang sila ng oras at pera, lalong nag-init ang tenga ko nung sinabi na hindi ito trial sa batch ng House of Representatives sa kinikilos nila. Sa panahon ngayon, dapat tanggalin na, hindi na nakakatulong, pampabigat pa.